Magandang araw, Malacanang Press Corps. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ng ilang meeting sa palasyo ngayong umaga. Abala si Pangulong Marcos Jr. ngayong Biyernes kung saan pinangunahan niya ang isang meeting kasama ang economic team. Aniya, let's move forward. Tunay na reforma at konkretong aksyon ang ipatutupad ng Pangulo. Napag-usapan sa nasabing meeting ang mga estratehiya upang iangat ang ekonomiya ng bansa, kabilang na ang digitalization upang mapabilis ang trabaho. Inutos ng Pangulo na pabilisin ang pagpapagawa ng mga infrastructure projects, lalo na ang mga school classrooms. Ipinag-uutos din ni Pangulo Marcos Jr. ang pagmomonitor sa mga ahensya at kanilang mga proyekto kada 2 linggo para matiyak ang progreso nito. Huwag ninyong subukang magbigay ng maling report. Naging produktibo at makabuluhan din ang araw ng Pangulo nitong Huwebes, kung saan 3 magkakasunod na malalaking kaganapan ang kanyang pinangunahan. Kabilang na dito ang farewell call kay U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson. Bilang pagkilala, ginawaran din ng Pangulo ng Order of Sikatuna ang ambasador. Pinasalamatan ni Pangulong Marcos Jr. si Ambassador Carlson para sa kanyang natatanging serbisyo at ambag sa pagpapatatag ng alyansa ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Pinangunahan din ng Pangulo sa palasyo ang ceremonial turnover ng EDCOM 2 Final Report and the National Education and Workforce Development Plan. Layunin ng report na ipabatid ang learning crisis at kung ano ang dapat na gawin ng pamahalaan upang mas lalo pang mapaunlad ang sistema ng edukasyon sa bansa. Bago matapos ang araw, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. kasama si First Lady Liza Marcos ang ceremonial handover of the Association of Southeast Asian Nations Business Advisory Council Chairship 2026. Malugod na tinanggap ng Pangulo ang tungkulin ng may taus-pusong pasasalamat at matibay na hangaring ipagpatuloy ang gawain. Bit-bit ang malinaw na layunin at diwa ng pagtutulungan na siyang tatak ng ASEAN. Tila wala sa bokabularyo ng Pangulo ang salitang pahinga. Ito'y sa kabila ng mga payo sa kanya ng kanyang doktor. Ayon sa Pangulo, hindi maaaring maghintay ang kanyang sinumpaang tungkulin sa mga Pilipino at para sa bayan.